Ang aming nakita, ang aming narinig, ang aming ibinabalita sa Pilipinas at sa buong mundo. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Masbate Governor Rizalina Siachon Lanete at Janet Lim Napoles pinayagan na ng Sandigang Bayan na makapagpiyansa sa kasong plunder. Mga sundalong nasugatan sa engkwentro sa Abu Sayyaf sa Basilan, dinalaw ni Pangulong Aquino. COMELEC tiniyak na tama ang datos na ilalabas ng voters' receipt ng mga vote counting machine. Grupo ng mga estudyante at mga magulang nagprotesta kontra voucher program ng Department of Education. Pagpasok ng tag-araw at epekto ng El Niño phenomenon sa bansa, nakabuti sa pagbaba ng kaso ng Newcastle disease. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-13 sa buwan ng Abril taong 2016. Tayo po ay sabayang napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Tulong muna bago balita! Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaki sa Apalit, Pampanga na nagtamo ng sugat sa mata matapos tumama ang alambre sa kanya. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Isang tawag mula sa concerned citizen ang natanggap ng UNTV News and Rescue Team dahil sa kasamahan nito na nagtamo ng sugat sa mata pasado alas 5 ng hapon kahapon sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Ayon kay Armando Capili, 45 anyos, habang nagtatrabaho ay bigla na lamang tumama sa kanyang kaliwang mata ang alambre. Inassess ng grupo ang kalagayan ni Capili at binigyan ng first aid matapos ay dinala na ang biktima sa Jose Bilingat Hospital. Ayon naman sa doktor na sumuri sa kanya, may naiwang bahagi ng alambre sa loob mismo ng kanyang mata kaya kakailanganin itong maoperahan. Joshua Antonio, UNTV News, Worldwide. Tulong muna bago balita! Pinayagan ng Sandigang Bayan 4th Division si Masbate Governor Rizalina Siachon Lanete at Janet Lim Napoles na makapagpiyansa sa kasong plunder kaugnay ng PDAF scam. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa Sandigang Bayan ang report ni Joyce Balancio live. Joyce, go ahead. Yes, Attorney Reggie, nakapagpiyansa na nga si Masbate Governor Rizalina Siachon Lanete at dating APEC Party List Representative Edgar Valdez sa kanilang mga kaso dito sa Sandigang Bayan. Parehas sila, Attorney Reggie, na nasasangkot sa 10 billion pork barrel scam. Sa magkahiwalay na desisyon, Attorney Reggie, pinayagan na ng 5th Division at 4th Division itong dalawang dating kongresista na makapagpiyansa sa plunder at graft. 830,000 pesos ang naging piyansa ni Governor Lanete habang 1,710,000 naman ang naging piyansa ni dating Congressman Valdez. Parehas na division, Attorney Reggie, ay naglabas na rin ng release order sa BGMP Kampagon Tiwas sa Taguig kung saan nakadetine itong dalawang dating kongresista. Pero kanina, Attorney Reggie, minutes before we do live, ay dumating dito si Lanete sa Sandigang Bayan at tinapos na niya yung natitirang bill posting procedures. Kabilang na dyan yung fingerprinting at pag-fill up ng ibang forms at kanina ay pinayagan na siya ng Sandigang Bayan na makauwi sa kanyang bayan sa Masbate. Samantala si dating Congressman Valdez naman, inaasahan natin na bukas pa pupunta dito at haharap sa Sandigang Bayan.
Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 4th Division, sinabi nitong walang matibay na ebidensyang magtuturong nagbulsa ng 64 million pesos si Masbate Governor Rizalina Siachon Lanete mula sa pag-iendorso ng kanyang PDAF sa mga NGOs ni Janet Napoles. Ayon sa korte, mismong ang prosekusyon ang umaming hindi kailanman nagkita si Lanete at Napoles upang pag-usapan ang komisyon na maaari niyang makuha mula sa mga proyekto ng kanyang PDAF. Wala rin umanong pagkakataon na pumunta si Lanete sa opisina ni Napoles at kahit sa mga party nito. Ayon naman kay PDAF witness Ben Hurluy, hindi nakakuha si Lanete ng komisyon na direktang si Napoles mismo ang nagabot dahil pinapadaan umano ito sa kanyang Chief of Staff na si Jose Sumalpong. Wala ring iba pang makuhang matibay na ebidensya maliban sa testimonya ni Luy na nakakarating kay Lanete ang komisyon. Dagdag pa ng Sandigan Bayan, hindi naman peke ang mga proyekto ni Lanete dahil kinumpirma pa ng mayor ng Barangay Kawayan Masbate na na-deliver at naibigay sa mga beneficiary ang ipinabili ni Lanete na life vests. Samantala, bagaman pinayagan nga si Janet Napoles na makapagpiyansa ay hindi pa rin siya makakalabas ng Correctional Institution for Women sa Mandaluyong kung saan siya nakaditini. Ito ay sa dahilang meron pang 4 na plunder case na kinakaharap si Napoles kasama sina Senator Bong Revilla Jr., Senator Jinggoy Estrada at Senator Juan Ponce Enrile. Na-deny ang bail petition nila Revilla at Estrada samantalang si Enrile ay nakapagpiyansa dahil sa health problem. Bukod sa PDAF scam, convicted na rin si Napoles sa kasong serious illegal detention. Thank you, thank you. Thank you to him up there. Thank you, of course, to my lawyers. And of course, to my fellow Masbateños who never left me. Attorney Reggie, kung sa plunder case ni Masbate Governor Lanete, ang binabanggit ng Sandigan Bayan, walang matibay na ebidensya laban sa kanya. Sa case naman ni dating Congressman Edgar Valdez, ang paliwanag ng Sandigan Bayan ay hindi naabot yung threshold amount ng plunder which is 50 million pesos. Sa information, Attorney Reggie, ng kaso ni Valdez kasi, 57 million pesos yung umano'y nakamalya mula sa PDAF scam. Pero 2.6 million pesos lang yung supported or backed up by documents ng prosecution. Kaya naman ayon sa kampo ni Valdez ay dapat na nga ma-dismiss ang plunder case. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Joel Ferrer, ang abogado ni Congressman Edgar Valdez. How will it affect the main case? You can just surmise that as against 57 million and the prosecution was able to prove only 2,600,000 plus, then necessarily the charge must fail. Attorney Reggie, inaasahan nga natin na maghahain pa ng motion for reconsideration ang ating state prosecutor sa magkahiwalay na desisyon ng Sandigan Bayan. Attorney Reggie? Joyce, isang katanungan lamang. Kung si Congresswoman Rizalina Siachon Lanete ay nakalabas na, si Janet Lim Napoles makakalabas ba by virtue of this bail grant? Attorney Reggie, yung bail petition ni Janet Napoles, bagamat granted siya dito sa dalawang division, sa 4th and 5th division, hindi natin pwedeng kalimutan na denied din yung bail petition niya sa ibang kaso. Alam natin meron siyang plunder case din with Senator Bong Revilla, meron din siyang kaso with Senator Jinggoy Estrada at Senator Juan Ponce Enrile. At yung divisions na yan, nag-deny din ang kanyang bail petition. Maliban dyan, Attorney Reggie, alam din natin na siya ay convicted, reclusion perpetua sa kasong serious illegal detention. Kaya naman nung masalubong natin yung isa niyang abogado dito sa Sandigan Bayan at tinanong natin kung sila ba ay nagbabalak pa bang magpiyansa dito, nabanggit nila na wala na rin namang saysay kung sila pa ay mag-propose ng bill sa Sandigan Bayan. Maraming salamat, Joyce Balancho, nag-ulat ng live mula sa Sandigan Bayan sa Quezon City. Sa ibang balita, bunsod ng matinding init na nararanasan ngayon sa bansa ay bumaba ang reserba ng kuryente sa Visayas at Mindanao na posible magdulot ng mas madalas na brownout. Ito ang balita ni Monokson. Naka-red alert ang Mindanao ngayong araw dahil nagkulang ng 23 megawatts ang supply ng kuryente. Bagsak sa ngayon ang Therma South Power Plant kaya kinulang ng supply ang Mindanao at may ilang planta rin ang nasa maintenance shutdown. Kinulang ang reserve ng Mindanao dahil sa mataas na demand dulot ng mainit na panahon. Kasalukuyang ipinapatupad ngayon ang rotational brownout upang makasapat sa pangangailangan ng buong Mindanao. Ayon sa Department of Energy, kinausap na nila ang mga taga-Therma South at inaasahang makababalik ito sa linya sa katapusan ng buwan.
Ang buong Visayas naka-yellow alert naman ngayong araw dahil 40 megawatts ang natirang reserba. Ayon sa DOE, tumataas ang demand sa Visayas tuwing alas 7 ng gabi. Ngunit makakasurvive naman ang Visayas dahil nakakonekta ito sa Luzon grid na nagbibigay ng kuryente kung kinakailangan. Matagal ng problema ang supply sa Visayas at Mindanao at lalong lumalala ito tuwing panahon ng tag-init. Ayon sa DOE, malaking tulong pa rin kung magtitipid ang mga consumer sa paggamit sa kuryente. Tinatayang magiging sapat ang supply ng kuryente sa Visayas at Mindanao sa Mayo dahil matatapos ng maintenance shutdown ng mga planta. During the elections, historically again, we do not foresee brownouts during elections. We're very optimistic, and there are valid reasons why. Historically, the election period registers the lowest demand, consumption-wide, demand side, because it's a public holiday. Mas gaganda pang sitwasyon pagpasok ng Hunyo dahil sa inaasahang pagtatapos na umiiral na El Nino phenomenon sa bansa. Once we've crossed the period of May, June, we're seeing that provided that the committed power plants do come online, we're seeing capacities, even the reserves, going up to healthy levels. Mon Hocson, UNTV News Worldwide. Pababa na ang bilang ng kaso ng Newcastle disease batay sa tala ng Department of Agriculture. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nakabuti ang pagpasok ng tag-araw at epekto ng El Nino sa bansa sa pagbaba ng kaso ng Newcastle disease. Ngayong Abril ay nasa 4 pa lamang ang naitatalang kaso kumpara noong Marso na 19 at noong Pebrero naman na 35 kaso. Mula noong Nobyembre ng nakaraang taon ay mahigit sa 700,000 na ang naapektuhan ng virus na karamihan ay mula sa mga alagang manok sa bakuran. Ayon sa Bureau of Animal Industry, kayang patayin ng sinag ng araw at tindi ng init ang virus ng Newcastle disease. Kasalukuyang nararanasan ang epekto ng El Nino sa bansa kasabay ng tag-araw. Kahapon ay naitala ang 39.3 degrees Celsius sa General Santos City, habang sa Science Garden sa Quezon City din ay naitala naman ang pinakamainit mula noong Enero na umabot sa 36.3 degrees Celsius. Karamihan sa mga kaso ng Newcastle disease ay naitala sa Northern at Central Luzon. Babala ng Bureau of Animal Industry na kahahawa ang virus sa mga tao, lalo na't lumakas pa ang strain nito. Maaari itong maging sanhi ng conjunctivitis na ang sintomas ay pamumula ng mata. Nakakahawa po ito sa tao, pero may good news po tayo. Ang sabi po sa scientific literature ay self-limiting na conjunctivitis. Parang itsura nito, parang sore eyes, parang gano'n. At after several days, claim nila mawawala din yun. Si Mang Moises ay pinabakunahan muna sa Bureau of Animal Industry sa Quezon City ang kanyang mga alagang manok bago ibalik sa Iloilo. Natakot kami dahil yung manok namin madadamay eh. Sa labi na manok namin, ako nga namatayan ako ng 2. Baka kako yun ang sakit na galing dito sa Luzon. Payo naman ng mga otoridad sa publiko na huwag nang kainin ang manok na tinamaan ng Newcastle disease, kundi ibaon na lamang ito sa lupa. Hugasang mabuti ang kamay kung naihawak sa manok na apektado ng sakit. Ray Pelayo, UNTV News Worldwide. Nanindigan ang Smartmatic na tutugma kung ano ang nakasulat sa balota sa iimprentang voter's receipt ng vote counting machine o VCM. Samantala, pinuna naman ng isang dating COMELEC official ang desisyon ng poll body na magbigay ng replacement ballots. Ito ang balita ni Victor Cosare. Tiniyak ng Smartmatic na kung ano ang nakalagay sa balota, ito ang lalabas sa resibo. Ayon sa tagapagsalita ng Smartmatic, ang kanilang mga makina ay nakaprogram na basahin ang shade sa balota. Dapat lang siguruhin ng botante na walang marka ang tatanggapin nilang balota. And that's the only way that the vote counting machine will read a different candidate other than yours if it already has a pre-shade. And that's the lookout of the voters. Sakaling may lumitaw na ganitong problema, paliwanag ng COMELEC, dapat itong ipaalam o ireklamo ng botante sa BEI chairman. Lalagdaan niya ang resibo at panunumpaan ito ng botante sa harap ng BEI at ilalagay sa minutes ng eleksyon na naka-attach ang resibo. Bibigyan namin ng kapangyarihan ng mga BEI na magpasumpa para kung ipapakita na ito'y kasinungalingan later on, pwedeng mag-file ng perjury or falsification.
Tiniyak naman ng Smartmatic na hack-proof ang kanilang election system. Subalit pangamba ni dating COMELEC Commissioner Gregorio Larrazabal, dapat paghandaan ng COMELEC ang posibilidad na ang website naman na paglalathalaan ng election results ang mahack at maglagay ng ibang datos. It doesn't affect the system, it doesn't affect the security of the system, but it may create confusion. Pinuna din ni Larrazabal ang desisyon ng COMELEC na magbigay ng replacement ballot. Nakasaad sa Section 12 ng COMELEC Resolution No. 10088 o ang Amended General Instructions ng COMELEC para sa Board of Election Inspectors, maaaring mabigyan ng kapalit na balota ang botante kung hindi siya ang may kagagawan kung bakit nire-reject ng VCM ang kanyang balota. The problem here is if you have 800 voters and 700 voters appear, then 120 voters ask for a replacement ballot. At the end of the day, if somebody goes there at 4 o'clock and sasabihin na BI, sorry, wala na kaming ballot, what happens? So now you disenfranchise the voter also. Pero kung hindi niya kasalanan, kung merong problema yung balota niya, di ba, may sa timing marks, merong problema dun sa, ito sa miscut ballot, pwede yan eh. Hindi kasalanan yan ng botante. Dapat bigyan siya ng panibagong balota. Iginiit naman ni Larrazabal na dapat magkaroon ng massive information campaign ang poll body upang maipaunawa sa lahat ng botante ang mga proseso ng botohan, lalo na ang aspeto ng pag-iimprenta ng resibo. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide. Naniniwala naman ang isang political analyst na kaya nangunguna si Senator Bongbong Marcos sa mga survey sa mga tumatakbong vice-presidente ay dahil nahahati sa 3 kandidato ang boto ng mga anti-Marcos. Ito ang balita ni Nel Maribuho. Sa 2 magkasunod na survey ng 2 agency ay umabante ang ratings ni Senador Bongbong Marcos, ngunit dikit pa rin at hindi pa rin malayo ang lamang nito kina Senador Chis Escudero at Camarines Sur Representative Leni Robredo. Ayon sa political analyst na si Ramon Casiple, nakikinabang ng malaki si Marcos dahil nahahati ang boto ng mga anti-Marcos. Yung nature ng dynamics pa sa vice presidency ay yung Marcos anti-Marcos. Problem ng anti-Marcos, nahati sila. 3 silang nagkiklaim nun eh. Si Escudero, si Alan Peter Cayetano at si Leni Robredo. Epekto nun, nahati yung boto. Ironically, baka lumusot pa si Marcos dahil yan. Sa kabila nito, asahan pa rin ang posibleng magiging pagbabago sa ratings ng mga presidentiable dahil naman sa nasaksihang debate noong linggo. May movement, pero I doubt kung matatamaan si Marcos doon. Ano? Kasi yung nature ng base ni Marcos, matigas yun eh. Royalist. Ilocano. Samantala, sa survey naman ng Pulse Asia sa mga presidentiable ay nangunguna na si Duterte. Malaki ang nakuhang ratings ni Duterte at Poe sa National Capital Region, samantalang malaki rin ang nakuha ni VP Binay sa ilang bahagi ng Luzon. Si Rojas naman ay malaki ang nakuhang rating sa Vote-Rich Visayas Region kumpara sa ibang kandidato, samantalang si Duterte ay nakuha ang Mindanao Region. Sa obserbasyon ni Casiple, hindi gaanong nagiging epektibo ang pangangampanya ni Pangulong Aquino kay Liberal Party standard-bearer Rojas. Nabilang ngayon master pa nung nag-announce si Rojas ng kanyang candidacy at nagsabi na rin in the same occasion si Presidente na kandidato niya. Inendorso niya na noon. Tumaas ng kunti si Mar noon na siguro around 7-8%. That's it. Hindi naman ito sinang-ayunan ng Malacanang. Ayon kay Presidential Communication Secretary Sunny Coloma, ang pasya pa rin ng taong bayan ang mananaig sa araw mismo ng halalan. Kaugnay nito, payo ng ilang analyst at sa mga kandidato kaugnay ng paparating na presidential debate, mas ipakita ng mga kandidato ang kanilang mga plataforma para sa bayan at hindi dapat mauwi sa personalan. Nel Maribuhok, UNTV News Worldwide. Ipinasa na ng Directorate for Police Community Relations sa Internal Affairs Service o IAS ang kaso ng 4 na general na nakitang nakipagpulong sa mga staff ng isang presidentiable sa isang hotel sa Quezon City. Sinabi ni Directorate for Police Community Relations o DPCR Chief Police Chief Superintendent Wilben Mayor na hindi sinagot
ng 4 na general ang ipinadalang memorandum upang magpaliwanag. Dahil dito, nagpasya ang DPCR na ilipat ang kaso sa IAS. Sinabi ni Mayor na mayroong hanggang Biyernes ang 4 na general upang magsumite ng paliwanag sa IAS at saka lamang sila mag-iimbestiga. The investigating unit now will assess yung sa explanation mo. Then papasok doon sa pre-charge investigation. And the investigating officer is given actually 30 days to finish the investigation report. Ang mga general na nakita na nakapagpulong sa staff ng isang presidentiable ay sina Directorate for Intelligence Police Director Generoso Servo Jr., Police Region 2 Director Chief Superintendent Rainier Idio, Western Visayas Regional Director Chief Superintendent Bernardo Diaz at Southern Tagalog Deputy Director for Administration Chief Superintendent Ronald Santos. At sa ibang balita, 6 na tumatakbong senador ang lumagda sa isang kasunduan na naglalayong matulungan na makapagtapos ng pag-aaral at makapagtrabaho ang mga kabataan. Ito ang balita ni Grace Cassin. 5 tumatakbong senador ang lumagda sa 9-point Youth Covenant. Nilalaman ang covenant o kasunduan ang pagbibigay ng prioridad sa pangangailangan ng mga kabataan. Una rito ay ang libreng edukasyon sa lahat ng antas. Sa ilalim nito ay ang pagpapatigil sa taunang pagtataas ng tuition sa mga paaralan, pag-aalis ng other school fees na ipinapataw sa mga estudyante, at pagpapawalang bisa sa Education Act of 1983 o ang commercialization sa mga education institutions. Pangalawa sa kanilang kasunduan ay ang pagbibigay ng disenteng trabaho sa mamamayan, lalo na sa mga kabataan. Pangatlo ay ang genuine agrarian reform. Pang-apat ay ang just and lasting peace. Pang-5 ay ang pagpapalakas sa healthcare and social services. Pang-6 ay ang environmental preservation. Pang-7 ay ang good governance. Pang-8 ay ang pagpapalakas sa internet connection sa bansa. At ang panghuli ay pagpapahalaga sa national sovereignty. Yan ay produkto ng rigorous consultations natin sa mga eskwelahan at mga komunidad. At mula yan sa issue ng education, employment, better internet, good governance, at tungkol sa kalikasan. So lahat ng yan, yung 9-point youth agenda, yan na yung pinag-isa natin ng mga panawagan ng mga kabataan. Kabilang sa mga senatorial candidate na lumagda sa kasunduan ay sinabayan muna Party List Representative Nery Colmenares, Francis Tolentino, Laila de Lima, Congressman Martin Romualdez na inirepresenta ng kanyang may bahay, Representative Sherwin Gatchalian na inirepresenta naman ng kanyang campaign official at Mark Lapid na inirepresenta ng kanyang campaign manager. Ang pinakapangunahing solusyon sa kahirapan ay edukasyon. Kailangan po natin ng more community colleges. Kaisa po si Martin Romualdez sa 9-point agenda ng Kabataan Party List. Si Mark Lapid po ay tumatayo kasama ng kabataan. Dapat i-voice talaga sa lahat ng kandidato, presidentiable, senatoriable, vice presidentiable, even local, kahit congressman or mayor, governor ang issue ng edukasyon. Ayon sa grupo ng mga kabataan, hindi na biro ngayon ang bilang ng mga hindi nakakapag-aral at walang trabaho. Batay sa datos, sa 100 estudyanteng pumapasok sa elementarya, 14 lamang dito ang nakakapagtapos sa kolehiyo. Habang nasa 12.2 million ang bilang na walang trabaho at 7 out of 10 naman sa mga walang trabaho ay pawang mga kabataan. Papanugutin din natin ang mga public officials na lalabag dun sa youth agenda at hindi lamang lalabag kundi magpapatupad ng mga batas na sa tingin natin ng mga batas at ng mga programa na sa tingin natin ay hindi naman makamamayan, hindi naman makakabataan. Ayon sa grupo ng mga kabataan, ang 9 na punto ng kasunduang ito ay ang makakatulong sa mga kabataan upang makapagtapos ng pag-aaral at magkaroon ng maayos na trabaho. Grace Cassin, UNTV News, Worldwide. Pinaiimbestigahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang mga lumalabas na impormasyon kaugnay sa umano'y nangyayaring irregularidad sa ilang lugar na pinagdarausan ng overseas voting. Ayon kay COMELEC Commissioner Arthur Lim, maaari nilang sampahan ng reklamo ang mga nagpapakalat ng maling impormasyon. Yung mga ganyang klaseng mga activities will have the tendency of undermining the credibility of the election. At masama po para sa atin lahat. If there is probable cause
and the person has been identified of having committed that, the law department will recommend to the NBank the filing of criminal cases, and we will act accordingly. Susunod sa Ito ang Balita. Grupo ng mga estudyante at mga magulang nagprotesta kontra voucher program ng Department of Education. Pagpapalaya sa mga magsasakang inaresto sa Kidapawan, hiniling sa Department of Justice. US Defense Secretary Carter bibisitahin ang 2 kampo ng militar sa bansa kaugnay ng EDCA. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City, ito ang balita ni Monokson Live. Mon, traffic na ba? Yes, Attorney Reg, alam mo napaka-traffic na doon sa mga uuwi dyan sa may area ng Pasay at dyan sa may Makati. Lalo na yung mga manggagaling naman ng Ayala, papunta naman dito sa QC. Napaka-traffic na din po sa EDSA ngayong oras na ito. Itong area na nakita nyo ngayon ay North Ave at sa ngayon ay walang problema. Subalit kung kayo ay manggagaling dyan sa may area ng Pasay, partikular dyan sa may Taft, at doon po sa manggagaling naman sa may Ayala, ay napaka-traffic na po nitong area ng northbound lane ng EDSA. Magmula po dyan sa may Ayala, papalabas po ng EDSA, napaka-traffic po hanggang sa may Buendia at sa may Orense. Moderate to heavy traffic po tayo hanggang sa may Pioneer at hanggang sa may area po ng Mandaluyong sa may Show. Itong area ng tapat po ng Mega Mall dyan sa may Ortigas ay bahagyang umuusad ang daloy ng mga sasakyan. Subalit napakabagal po nito. Bahagyang bibilis dyan sa may Ortigas flyover. Subalit pagbaba naman po dyan sa may tapat ng White Plains, moderate traffic po tayo hanggang sa may area ng Santolan at hanggang sa may Cubao area. Mabagal din po dyan sa may area malapit sa mga bus terminal at luluwag lamang makalagpas po ng Mega Q-Mart, particular itong Kamuning flyover at dito na lamang magiging maayos ang flow ng traffic pagdating po nyo ng North Avenue. Subalit dyan po sa may Muñoz area, medyo mabagal na rin po ang daloy ng mga sakyan. Subalit makalagpas po dyan, maluwag naman papunta po ng Balintawak at dyan sa may Monumento. Ito pong area naman going po ng South, dyan sa may Cubao pa lang, mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Tuloy-tuloy po yan hanggang sa may area ng Cubao Farmers at sa may Annapolis, going po ng Ortigas area. Mabagal na rin po ang traffic dyan pa lamang sa may Show, going po ng Pioneer at dyan sa may Orense hanggang sa may Buendia at Ayala, mabagal po. Moderate to heavy traffic po tayo sa area na yan. Makalagpas naman po dyan, itong area po ng Magallanes Interchange going po ng Evangelista ay mabagal na rin. Subalit ito pong going po ng South Luzon Expressway, walang problema sa oras na ito. Subalit sa mga didiretso po, traffic na rin po sa may area ng Taft going po ng Mall of Asia. Paalala po sa ating mga kababayan, ang number coding po hanggang mamayang alas 7 pa sa lahat po ng mga sasakyan na ang plate number ay nagtatapos sa number 5 at sa number 6. Bawal po sa mga lansangan sa Metro Manila. Yan po ang ating traffic update. Balik sa Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nag-ulat ng live mula sa EDSA North Avenue sa Quezon City. Sa ibang balita, nagprotesta ang ilang grupo ng mga estudyante at mga magulang sa tanggapan ng Department of Education o DepEd dahil hindi pinayagan ng mga estudyante na makapag-enroll sa senior high school na hindi nakasama sa voucher program. Ito ang balita ni Joan Nano. Nagtungo sa tanggapan ng Department of Education ang ilang grupo ng mga estudyante at mga magulang kaninang umaga upang iprotesta ang ipinatutupad na voucher program ng ahensya. Ayon kay Aris Gupit, ang Secretary General ng League of Filipino Students, may ilang estudyante na papasok sa senior high school ang hindi umano pinayagang makapag-enroll sa Polytechnic University of the Philippines o PUP Manila Campus kahapon kung hindi ito nakapag-avail ng voucher program ng DepEd. Ngayong April 11, nung start ng enrollment, biglang sinabi nitong PUP admin na kinakailangan daw ng voucher para makapasok at makatanggap doon sa PUP. Ang voucher program ay isa sa mga proyekto ng kagawaran kung saan bibigyan ng tulong pinansyal ang lahat ng mga estudyante na papasok sa senior high school na walang kakayahang suportahan ng kanilang pag-aaral.
Sa pahayag ng grupo kanina, sinabi nito na November 2015 pa nang maglabas ang PUP ng listahan ng mga requirement na kakailanganin ng mga estudyanteng mag-e-enroll sa senior high school. Subalit hindi naman nila kasama rito ang pag-a-apply sa voucher program ng DepEd. Hindi namin maintindihan ngayon dun sa PUP admin bakit nagiging requirement para sa kanila na bago pumasok yung estudyante ay may voucher sila. Samantalang dapat bilang isang papublikong universidad ay bukas sila doon sa lahat ng gustong makapag-aral para sa kanilang eskwelahan. Sa ngayon ay patuloy na nakikipag-ugnayan ng LFS sa PUP admin upang liwanagin ang panuntunang ito ng universidad. Sinubukan ng UNTV News na kuna ng pahayag ang PUP Manila, ngunit hindi ito sumasagot sa aming tawag. Tiniyak naman ni DepEd Assistant Secretary Tony Umali na magpupulong sila ng pamunuan ng PUP at ng Commission on Higher Education upang talakayin ang isyong ito. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema na pinapayagan ng implementasyon ng K-12 program, muli pa ring nanawagan at umaasa ang grupong ito ng mga kabataan at mga magulang na ipatitigil pa rin ito ng susunod na administrasyon. Dahil wala silang voucher, asan na ipinangako ng gobyerno na... John Nano, UNTV News Worldwide. Maaaring pag-aralan ng Board of Directors ng Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC ang posibilidad na isauli ang perang kabilang sa $81 million laundered money sa Bangladesh government. Ito ang balita ni Rosa Licos. Sa ikalimang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa $81 million laundering scheme, iminungkahi ni Senator Ralph Recto sa nakalihim na Chief Executive Officer ng RCBC na si Lorenzo Tan na isusulong niya sa Board of Directors ng bangko na pag-aralan ang posibilidad na kunin sa income ng RCBC ang 2.2 billion pesos na kailangang ibigay sa Bangladesh. Ito ay kung mapapatunayang may pagkakamali ang RCBC sa naturang anomalya. Kinumpirma ni Tan na noong 2015, 5.6 billion pesos ang kinita ng RCBC, samantalang 534 billion pesos ang kabuang halaga ng assets nito. Ayon sa RCBC, naapektuhan na ang market capital nito ngayong taon dahil sa kontrobersyal na $81 million laundered money. So you've taken a hit because of this issue? Well, you can see the fluctuation in the stock so price. on paper, you've lost 40-50 billion on paper. Well, it's not entirely because of this issue, Your Honor. I understand all of that, no? Yeah. But it's significant. I mean, kahit paano natamaan in that sense, ha? Yes. Now, Ayon kay Senator Recto, kahit na magsauli ng 2.2 billion pesos ang RCBC sa Bangladesh government, may matitira pa rin itong 3 bilyong pisong kita. Ayon kay Tan, ihahain niya sa Board of Directors ng bangko ang mungkahing ito ng senador kung sakali ngang mapatunayang ang RCBC ang may pagkakamali sa naturang anomalya. If we're found liable, yes, I would recommend to the board to set aside a certain sum of money. Correct, di ba? Samantala, ayon naman sa Presidente at Chief Operating Officer ng PAGCOR na si Eugene Manalastas, tinatayang 48 million pesos ang kinita nito dahil sa mga transaksyon ng junket operator at player sa mga kasino ng pondong nagmula sa 81 million laundered money. Posibleng maibalik ng PAGCOR ang pondong ito kung pahihintulutan ng Pangulo. Since we are under the office of the President, a directive from the President will allow us to return the amount. Rosa Licos, UNTV News, Worldwide. Hiniling ng mga militanteng grupo sa Department of Justice na palayain na ng walang kondisyon ang mga magsasakang inaresto sa protesta sa Kidapawan, North Cotabato. Giit nila, iligal ang pagkakaaresto sa mga magsasaka. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Hinihiling ng bagong alyansang makabayan at kilusang magbubukid ng Pilipinas sa Department of Justice na palayain ang mga magsasakang inaresto kasunod ng madugong protesta sa Kidapawan, North Cotabato. Mahigit 70 magsasaka pa ang nakakulong hanggang ngayon at naharap sa reklamong direct assault. Ayon sa grupo, dapat palayain ng walang kondisyon ang mga magsasaka dahil illegal umano ang pag-aresto sa kanila at walang basihan ang isinampang kaso sa piskalya.
Isang sulat ang ipinahatid ng grupo kay Justice Secretary Emmanuel Caparas. Bukod sa pagpapalaya sa mga magsasaka, hiniling din na tanggalin sa pwesto ang 2 piskal sa Cotabato dahil sa pagtutol nito na pababain ang piyansa. Nais ng grupo na pababain sa 2,000 pesos mula sa 12,000 ang piyansa, ngunit tumutol dito ang mga piskal kaya't ibinaba lamang ito ng korte sa 6,000 pesos. Napakatinding inustisya yan. Kung tutuusin, dapat nga walang piyansa yan dahil illegal yung naging pag-aresto. Kasama sa mga hinuli at kinasuhan ang 6 na matatanda at 3 buntis. 7 naman sa mga nakakulong ang sugatan, bunsod ng maras na dispersal. Ayon kay KMP National Chairperson Rafael Mariano, dapat palakasin ng gobyerno ang kakayahan ng mga magsasaka na makapag-imbak ng sariling pagkain sa pamamagitan ng reformang agraryo at pamamahagi ng tulong na puhunan. Kung sarili nila lupa, sariling kapital, mababa ang gasto sa produksyon, meron talagang comprehensive production subsidies yung gobyerno at may iral ang tunay na reforma sa lupa, mangyayari dyan, lahat ng nalilikhang produkto at kita ng magkasaka mananatili sa kanya at sa kanyang pamilya. Kapag natupad ito, ayon kay Mariano, maiiwasang maulit pa ang insidente dahil kakayanin ng mga magsasaka na maitawid ang kanilang pamilya sa panahong wala silang ani dahil sa tagtuyot. Lalaki yung kanyang kakayahan na magtabi ng kanyang food reserves. Maaaring pang-3 buwan, pang-6 na buwan o pang-1 taon o higit pa. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide. Dumalaw naman sa Zamboanga City si Pangulong Benigno Aquino III upang makipag-usap sa mga sundalong nasugatan at nakiramay sa mga kaanak ng mga nasawi sa engkwentro sa Abu Sayyaf sa Basilan. Ito ang balita ni Dante Amento. Alas 10 ng umaga nang dumating sa Zamboanga City si Pangulong Benigno Aquino III. Kasama ng Pangulo sina AFP Chief of Staff General Hernando Iriberi, Philippine Army Chief Eduardo Anyo, Defense Secretary Voltaire Gasmin at DILG Secretary Mel Sinen Sarmiento. Dumiretso ang Pangulo sa burol ni Corporal Rodelio Bangkayrin sa Barangay Ayala upang makiramay at magbigay ng ayuda sa naulila nitong pamilya. Si Bangkayrin ay isa sa mga sundalong nasawi sa bakbakan sa bandidong Abu Sayyaf sa Basilan noong Sabado. Sunod na pumunta ang Pangulo sa Don Basilio Navarro Hospital sa AFP Western Mindanao Command Headquarters upang bisitahin naman ang mga sundalong nasugatan sa engkwentro. Tumagal ng halos 1 oras ang pakikipag-usap ng Pangulo sa mga sundalo kung saan pinuri nito ang kabayanihan at katapangang kanilang ipinamalas. Huling pinuntahan ng Pangulo ang Edwin Andrews Air Base kung saan naman nakakonfine ang 6 pang sundalo na nasugatan rin sa nasabing engkwentro. Matapos nito ay nagkaroon ng closed-door meeting ang Pangulo sa mga kamag-anak ng mga napatay na sundalo. Gustong ipaabot ng Office of the President maliban doon sa mga benefits na makukuha nila sa Philippine Army. Kasama na doon yung 250,000 fund galing sa Office of the President. Mayroon ding mga contribution galing sa division itself, sa aming headquarters. At of course, kasama na doon yung scholarship program ng ating gobyerno. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang Pangulo sa mga media ngunit ayon sa mga naulilang kaanak, personal na ipinaabot ng Pangulo ang pakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ng mga bayaning sundalo. Nagsuri kayo siya nag-ani siya dire para matulungan niya ang nasawi, hinabangan niya. Matapos ang pagbisita ay agad nang umalis si Pangulong Aquino para naman dumalo sa ilang pagtitipon sa Misamis at Cagayan de Oro. Mula Zamboanga City, Dante Amento, UNTV News Worldwide. Itinanggi ng Philippine National Police o PNP na mayroon ng presensya ng Daesh o mas kilala bilang ISIS sa ating bansa. Ito ang balita ni Lea Ilagay. Walang validated information na may presensya ng ISIS sa bansa. Ito'y kahit na nakita ang bangkay ng umano'y member ng ISIS na si Moroccan bomb expert Muhammad Katab. Natagpuan itong nakasuot ng itim na t-shirt na may letra ng katulad ng sulat sa flag ng ISIS. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Wilben Mayor, posibleng sympathizer lamang ito na nagsuot lamang ng t-shirt ng ISIS.
Maaari din namang propaganda lamang ito ng grupo ng Abu Sayyaf at psychological warfare upang mapatunayang malakas ang kanilang grupo. Wala tayong validated information na tatanggap yung presence ng ISIS dito. Yung picture na yon could have been attributed doon sa label. Though there could be some extremist group na merong sympathy or inspired by ISIS, but it does not necessarily mean na may link sila doon sa ISIS. Maging ang authenticity ng video na ina-upload ng mga ito sa social media ay ipinava-validate din nila sa anti-cybercrime group. Gayunman, sinabi ni Mayor na patuloy ang ginagawa nilang monitoring at pangangalap ng impormasyon hinggil sa mga threat groups na nag-ooperate sa Mindanao, lalo na sa Abu Sayyaf Group kung saan nagkanlong si Katab. We can assure the public that the security forces, the PNP and the Armed Forces of the Philippines are doing their job in terms of combat operations and intelligence and information gathering against these groups. Nauna nang napabalita na ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon ay nakipag-alyansa na umano sa ISIS. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide. Nakatakda naman bisitahin ni United States of America Defense Secretary Ashton Carter ang dalawang kampo na militar sa bansa, kaugnay ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito ang balita ni Rosalie Cors. Nasa 2 linggong pagbisita si U.S. Defense Secretary Ashton Carter sa Asia-Pacific region at Middle East. Mula sa India ay magtutungo ito sa Pilipinas upang bisitahin ang 2 sa 5 kampo ng militar na pinagkasundo ang paghihimpilan pansamantala ng mga tropa ng Amerikanong sundalo at mga kagamitan sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ang Fort Magsaysay sa Nueva Ecija at Antonio Bautista Air Base sa Palawan ang bibisitahin ni Carter. Kabilang din sa itinerary ng U.S. Defense Secretary ang pag-oobserba sa isinasagawang Philippine-U.S. Balikatan Exercise tulad ng firing ng High Mobility Artillery Rocket System sa Crow Valley, Tarlac bukas. Magbibigay din ito ng pahayag sa formal na pagtatapos ng balikatan exercise sa Armed Forces of the Philippines Headquarters sa Camp Aguinaldo sa Biyernes. Definitely he will be doing some diplomatic engagements. I believe he will also be somewhere in the northern part. To do that, then he will be participating in the closing ceremony. And I believe he will be also going to Palawan. Si Carter ang kauna-unahang U.S. Defense Secretary na mag-oobserba sa Philippine-U.S. Balikatan Exercises. Una nang ipinahayag ni U.S. Exercise Balikatan 2016 Director Lieutenant General John Tulan na ang pag-oobserba ni Carter sa bilateral military exercises ay ang pagbibigay halaga nito sa commitment ng Amerika sa Pilipinas sa usapin ng defense cooperation. Ganito rin ang naging pahayag ni Defense Secretary Volter Gasmin. At pinakikita niya talaga yung ironclad commitment ng Kano sa atin. Plus the fact that ito yung isa sa mga pinakamalaking exercise dito sa Southeast Asia at gusto niyang makita yung performance ng mga troops niya at saka yung performance ng troops natin. Rosalie Cos, UNTV News, Worldwide. Samantala, pag-aaralan pa ng pamahalaan ang partisipasyon ng Japan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Nagpahayag ng pagnanais ang Japan na regular nang makalahok sa balikatan military exercises ng Pilipinas, US at Australia. Ngunit dahil sa ilang limitasyon, nagpadala na lamang ng military observers ang Japan. Ayon sa Department of National Defense, wala pa itong pakikipag-usap sa Japan government tungkol sa paglahok nito ng regular sa taunang balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika. Sinabi naman ni DND Secretary Volter Gasmin na pag-aaralan muna nila ito kung naaayon sa konstitusyon. We will have to work on the details of that consistent with our constitution. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, kailangan muna magkaroon ng status forces agreement ang dalawang bansa bago makalahok ang Japan sa balikatan. Dapat pag-usapan sa pagitan ng Philippines and Japan kung gusto pa ng magkabilang panig na mag-negotiate and conclude ng status of forces agreement to enable yung Japan na
makibahagi sa ating balikatan exercises. Matapos ang pag-uusap, magkakaroon naman ng Interagency Task Force na magdedetermina kung ano ang mga dapat na ilagay sa kasunduan. Tulad ng ibang Visiting Forces Agreement, kailangan din itong aprubahan ng Kongreso. Ayon sa DND, makatutulong ang pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement ng Pilipinas sa Japan para sa minimum defense deterrent ng bansa. Samantala, ikinatuwa naman ng Estados Unidos ang pagiging observer ng Japan sa balikatan. Wala ring inihayag ang US tungkol sa pagnanais ng Japan na regular na makalahok sa balikatan exercises. Darlene Basingan, UNTV News Worldwide. at 33 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinarap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Ito ang balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita, naitala kahapon ang pinakamainit na temperatura mula noong Enero. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, may possibility pa ba na mahigitan pa sa mga susunod na araw ang temperatura na itala kahapon? Magandang gabi, ito ang Reggie sa ating mga kasambahay. Possible na malampasan pa yung temperaturang naitala nga kahapon, which is yung pinakamataas o yung hottest mula nung Enero dito sa may Science Garden sa Quezon City at maging dyan sa may area ng General Santos City. Dahil sa ngayon wala namang nakita ang pag-asa na bagyo o anumang makapal na ulap na magpapalamig sa malaking bahagi ng ating bansa dahil yung ating mga weather systems yung pa rin, yung ridge ng high pressure area at yung easterly sa Torn Ridge. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang maging lagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin po nga tinatawag natin na ridge ng high pressure area, umabot po ngayon sa may area ng Luzon at Visayas, samantalang yung easterlies nakaka-apekto po ngayon sa may area ng Mindanao. Sa forecast po ng pag-asa, ang area po ng Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon makakaranas pa rin po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. May mga tsansa po na magkakaroon ng isolated thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, bukas po maaaring maitala ang maximum temperature na 35 degrees Celsius, Tuguegarao po 36, sa Baguio 16 to 27 at sa may area po ng Puerto Princesa sa may Palawan naman ay 33 degrees Celsius. Ang area naman po ng Visayas ay makakaranas din po dyan ng magandang lagay ng panahon at kung magkakaroon man po ng papulupulong pagulan, pagkidlat at pagkulog, malaki po ang tsansa sa may area po ng Samar at Leyte. Temperatura po sa Iloilo City, maaari pong pumalo ng 33 degrees Celsius, gayon din sa Metro Cebu at sa Tacloban City hanggang 32 degrees Celsius. Ang Mindanao po ay maliwalas pa rin ang lagay ng panahon at makakaranas po dyan ng malinsangang temperatura, partikular sa may area po ng Davao, Metro Davao, sa Zamboanga po hanggang 33, sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:43 a.m. atin ang pong sunset, 6:10 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Nakahuli ang Philippine Consulate sa Dubai ng flying voter matapos ang magtangkang itong bumoto ng 2 beses sa magkaibang presinto. Samantala nilinaw ni COMELEC Commissioner Arthur Lim na hindi maaring buksan ang mga balota ng overseas voting hanggat hindi sumasapit ang May 9. Ito ang balita ni Marlon Briola. Sa Australia, sinagot ni Commissioner Arthur Lim ang mga katanungan ng ating mga kababayang tungkol sa pagbubukas ng ballot packets sa mga embahada at konsulado ng bansa. Ayon kay Commissioner Lim, isang proseso ng modified postal voting kung saan tinatanggap ng Special Ballot Reception Custody Group ang mga balota upang bilangin kung ilang botante ang nagbalik ng balota. Subalit, binigyang diin ni Lim na ang si mismong balota
ay bubuksan at bibilangin lamang sa araw ng eleksyon sa May 9. So yung balota mininail sa embassy at ang hahawak niyan yung SBR, Special Ballot Reception and Custody Group. Pagdating naman ng May 9, bubuksan lahat ng mga ballot for canvassing and for tallying para gawa na ng election return. Baka ang ginawa sa Australia, kinasify lang saan ilagay. Pero hindi yan binabasa, bawal basahin ng ballot. Meron po kasi mga instances like po kinaklasify siya as rejected or for escalation. Ano po ba yung mga grounds po para doon? Hindi yan dapat tinatali lang kung ilan ang dumarating. Hindi mo masabi rejected or what until the canvassing is done. Samantala, ipinahayag ng konsulado ng Pilipinas sa Sydney na 184 ballots na ang naibalik ng mga botante sa Sydney, New South Wales. Nananawagan naman ito sa mga hindi pa nakatatanggap ng mga balota na tingnan ang kanilang mga pangalan sa website ng konsulado dahil mayroon pang 329 na ballot packets na hindi pa maipadala dahil walang kumpirmadong address. Sa Spain, patuloy na hinihikayat ng Embahada ng Pilipinas sa Madrid ang ating mga kababayan na gamitin ang kanilang karapatan na bumoto. Hanggang nitong April 12, umabot sa 386 ang bilang ng mga nakabotong Pilipino ayon sa Embahada. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa kasaysayan ng overseas voting ay may nahuling flying voters dito sa Dubai. Nahuli ng consulate office ang flying voter nang tangkain itong bumoto ng 2 beses sa magkaibang presinto. Ayon kay Consul General Paul Raymond Cortez, ang bumoto ng 2 beses ay kasong kriminal na makasisira sa kasagraduhan ng halalan. Nananawagan din ito sa lahat ng poll watchers, media men at sa publiko na maging mapagbatyag laban sa ganitong uri ng mga gawain ng mga botante. Samantala, as of 7 a.m. ngayong araw, nakapagtala ng higit sa 32,000 votes ang Commission on Elections kaugnayan sa pagpapatuloy ng overseas voting. Nangunguna ang Hong Kong na may pinakamataas na bilang ng mga nakaboto ng overseas voters, kasunod ang Singapore, Abu Dhabi, Dubai at Doha. Kumpiyansa ang Commission on Elections na malalampasan nila ang 50% voters turnout na target nito ngayong taon. Kasama ang mga news team sa iba't ibang panig ng mundo, Marlon Briola, UNTV News, Worldwide. Hindi pa rin idinedeklarang fire out ang sunog sa Mount Apo sa kabila ng pagbuhos ng ulan at operasyon ng Philippine Air Force at fire volunteers. Ito ang balita ni Janice Inhente. Nakaantabay pa rin hanggang ngayon ang Super Huey helicopter ng Philippine Air Force habang hinihintay ang opisyal na deklarasyon ng Bureau of Fire and Protection kung napula na ang forest fire sa Mount Apo. Ayon kay Air Force 3rd Air Division, Technical Operation Group 11 Commander Lieutenant Colonel Jose Richie Pabilonia, sa loob ng 83 oras na operasyon ng Super Huey sa Mount Apo ay 70 beses silang nakapagsagawa ng aerial spray. Katuwang nila ang Super Delta helicopter na nag-airlift rin ng mahigit sa 200 sako ng crushed ice o dinurog na yelo. It was reported to us by the IMT and those fire volunteers on the ground na naging effective yung pag-drop ng crushed ice. May naranasan na rin pag-ulan sa lungsod sanhi ng cloud seeding operation, ngunit hindi pa tiyak kung nakatulong ito sa pag-apula sa forest fire. So yung mga ulan na naranasan natin, it's a combination of the cloud seeding and of course environmental factors na din siguro. The cloud seeding operations are being conducted in Davao Region. Kaya merong portion talaga ng cloud seeding na doon bumagsak sa Mount Apo. Ang fire volunteers naman ay pinauwi na rin sa base para sa clearing operation maliban sa mga katutubo na katuwang sa pagalugad sa nasunog na area. Ayon sa BFP, sa ngayon ay kontrolado na ang sunog at wala na silang nakikitang usok. Ngunit hindi pa sila maaaring magdeklara ng fire out hanggat hindi natatapos ang kanilang assessment. Patuloy na rin nagsasagawa ang BFP ng overhauling at tracing sa mga naapektuhang lugar upang masigurong hindi na kumakalat ang mga apoy sa ilalim ng mga naipong mga dahon sa gubat.
Mula dito sa Davao City, Janice Inhente, UNTV News Worldwide. Samantala, alamin naman natin ang mga balita sa sports at entertainment kasama si Tali Javier. Salamat, Atty. Reg. Ngayong araw ang huli at pinal na laro ni LA Lakers legend Kobe Bryant. Ang Utah Jazz ang kasagupan ng Lakers sa home court nito sa Staples Center. 2 dekadang naglaro ang 37 years old na si Bryant sa Lakers na may 1,500 appearances sa kupunan. Dahil sa huling pagkakataon ng masisilayan na maglalaro si Bryant, nagmahal ng gusto ang ticket sa Staples Center. Nagkakalaga ang ticket ng $700 at sa courtside naman ay pumalo sa $10,000 sa Ticketmaster at mas mataas pa sa ibang websites. Sa laro ni Bryant noong Lunes kontra sa Oklahoma City Thunder ay umiskor siya ng 13 points. Talo ang Lakers sa score na 79-112. Isang kakaibang saging ang matatagpuan sa Bawang La Union dahil kahit halos sumayad na sa lupa ang mga bunga nito, ay tila hindi pa rin ito tumitigil sa pamumunga. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Hindi makapaniwala ang 60 anyos na si Nanay Vanji Hipol sa naging bunga ng itinanim niyang saging sa kanilang bakuran sa Central West Bawang La Union. Ayon kay Nanay Vanji, ngayon lang siya nakakita ng ganitong uri ng saging na halos walang tigil ang pamumunga. Itinanim ko yan noong November 2014. Hanggang lumabas yung puso niya ng December 2015. Hanggang ngayon, pa rin. Lumalabas pa yung bunga. Sa dami ng bunga ng saging na ito, halos sumayad na ito sa lupa. Ang pinakahuli naman nitong mga piling ay apektado ang laki at sukat dahil sa sobrang siksikan. Ayon sa Bawang Municipal Agriculturist, tinatawag na mosa 1,000 fingers ang ganitong uri ng saging at kalimitang tumutubo sa mga may init na lugar. Bagaman kakaibang itsura, pareho pa rin naman ang lasa nito sa regular na saging. Ayon sa Municipal Agriculturist, wala pang available na paliwanag hinggil sa origin ng ganitong uri ng saging, kaya magandang pag-aralan ito ng mga eksperto upang mapakinabangan ng mas nakararami. Pwede mag-conduct ng research. Yung optimal na kailangan niyang pagkain, parang tao din, lalaki rin yan. Tsaka, hindi pa namin nakita kasi yan kung susceptible pa sa sakit. Kasi we have different diseases ngayon ng banana. Kasama ang La Union News Team. Grace Doctolero, UNTV News Worldwide. At yan ang ating mga balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita.